Hindi po natin maiiwasan na tayo magkakaroon ng problema sa buhay. Pero ang mga pagsubok sa buhay, iba-iba ng laki, hindi po ba? Merong maliit, merong manageable, pero kadalasan hindi natin maiiwasan na meron talagang sobrang laki, sobrang tindi, at sobrang grabe. Ang tanong, pag darating na ang mga malalaking pagsubok na ito, anong mabuting gawin? Tandaan niyo po ito. Always remember the story of David against Goliath. Halos tayo naman po lahat, maliit pa lang tayo. Isang kwento na yan na na-memorize natin at napakinggan. But have we really understood this story of David against Goliath? Isipin natin si Goliath yung malaking problema natin. At tayo parang napakaliit natin, parang tayo si David. Paano ba niya natalo itong kanyang malaking kalaban? And I think that is the question, the concern of a lot of us. How can we defeat our big problems in life? I think the number one thing that we should do is stop making excuses. Pagtakot ang tao, halata, hindi lang sa muka, pero maririnig mo yan sa kanyang pananalita. Ang takot ng tao, maririnig mo, mararamdaman, hindi lang pag siya'y nanginginig, pero pag gumagawa ng maraming dahilan ang isang tao, ibig sabihin, alangan siya, takot siya, kinakabahan siya. Si David faced Goliath, he had no excuses. Kasi mas malaki yung kanyang pananampalataya kesa sa kanyang takot. Hindi siya nagpasindak dito kay Goliath. Itong mga ibang sundalos ng Israel, umurong. Bakit? Kasi nauna silang natakot. Nauna silang nasindak dito sa ginagawa ni Goliath. Sino ba naman hindi matatakot lumalabas? Napakatangkad daw, sumisigaw, hawak-hawak ang kanyang malaking sandata. Totoo naman, nakaka-intimidate. Pero anong sekreto nitong si David? Hindi niya tinignan yung kanyang problema. Tumingin siya sa kanyang malaking Diyos. And I think it is a very beautiful reminder to all of us. Stop looking at your big problem, but start looking at your big God who can defeat your big problem. Pag kasi palagi kang nakatingin sa iyong malaking problema, gagawa at gagawa ka ng dahilan para hindi mo harapin yan. Agad sasabihin mo, hindi ako nag-aral Hindi ko kaya yan, hindi ko alam. May sakit ako, mahirap lang ako. You can think of thousands and thousands of excuses not to face your problem, but your problem will still remain. Your excuses will never defeat your big problem. Amen? Mananatili at mananatili yang iyong suliranin kung hindi mo yan haharapin. Saan ka makakakuha ng solusyon, ng sagot? Sa Diyos. Go straight to God. Pray. Ask for the Holy Spirit. And God will enlighten you. Instead of excuses, have a big faith in God. Amen? But secondly, use what you have. Uulitin ko po yan. If you want to defeat your big problem, use what you have. Because believe, my dear friends, that God has given us everything that we need in order for us to defeat our big problems. God has blessed us, everything coming from the heavens, so that we can overcome whatever trials and challenges that we have. Balikan niyo po yung kwento ni David. Ano ang ginamit niya? Yung palagi niyang ginagamit. Tirador, bato. Sanay siyang nakikipaglaban sa mga asong lobo, sa mga mababangis na hayop pag siya'y nag-aalaga ng kanyang mga tupa. He used what he has. Hindi siya naghanap ng espada kamukha ni Goliath. Hindi siya naghanap ng helmet kasi naniniwala siya na lahat ng kailangan niya para matalo ang higante, binigay na agad ng Diyos. So believe that. Everything that you need to answer your problems, God has already given you. Nasa harapan mo na. Huwag ka na naghahanap-hanap. Huwag ka nang paalis ng alis. Huwag ka nang patingin ng tingin sa kahit saan. Nandyan na. Napakarami kasi sa atin. Ang unang-unang hinahanap, pera. But my dear friends, money is only a byproduct of your success. Remember that. Money is never the answer, the solution to your problem. If you do your best, you will have money.
If you do what you can, you will be successful. Amen? Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba yung pinagkaloob ng Diyos sa akin na pwede kong gamitin para ako ay umangat, umasenso sa aking buhay? Kung ang kaya mo lang mag-manicure, mag-pedicure, edi gawin mo. Kung alam mo lang gawin ay maglaba, edi maglaba ka. Kung marunong kang sumulat ng mga poesya, mag-drawing, bakit hindi mo gawin? Kala kasi natin, ang tagumpay ay makikita mo doon sa pag nandun ka sa bangko, nasa opisina, pag nakapasok ka doon sa silid na naka-aircon. Hindi po lahat ng mga namamasukan sa kumpanya ay matagumpay. At hindi naman ibig sabihin pag ikaw ay nakakuha ng diploma, naaangat ka na sa buhay. Amen? Believe in your ability. Maniwala ka sa kaya mong gawin. And if you just do your best every day with passion, with enthusiasm, with joy, you will see that you can overcome whatever big problems and you will become very successful in life. Amen? You must use what God has given you. That is the instrument of your success. Pangatlo at kahuli-hulihan, believe that anything is possible. Habang nandyan yung iyong takot, you will be limited. Our fears limits us. But if you have the belief, anything will be possible for you. Tandaan po natin yan. At kung nahihirapan kang maniwala, normal lang po yan. Kahinaan natin tao yan na nagdududa. Pero wag mong hahayaan na kainin ka ng iyong pagdududa. If you have disbelief, if you have doubt, then pray. Offer your doubts and disbelief to God. Pray that God increases your faith. Kasi hanggang nandyan ang iyong hindi paniniwala at pagdududa, hanggang diyan ka lang. Hindi mo makakamtan yung napakalaking grasya pagkatapos ng iyong problema. Remember, my dear friends, that nothing is impossible in life. Kung nga yung bata, kaya niyang matalo yung higante, ikaw pa kaya? Ano man yung kailangan mong gawin, ano man yung gusto mong gawin sa buhay, kaya mo din. Basta't maniwala ka. Ang dami na nga mga bagay na napaka-imposible pero nangyari ngayon sa ating panahon, hindi po ba? Sino bang makakaisip na tayo mga tao, darating ang araw ay makakalipad? Pero naimbento nating eroplano. Sino bang makakaisip na darating ang araw, tayo ay makakapunta sa buwan? Napaka-imposible pero posible. Dati, ang TB, kinakatakutan, tuberculosis, yung sakit. Aba ngayon, meron ng gamot. Bakit hindi mo natatalo yung iyong malaking problema? Dahil sa iyong pag-iisip, dahil hindi ka naniniwala na kaya mo yung matalo. Agad kasi na meron tayong victim mindset. Agad kasi tinatanong natin, bakit ako? Hindi ko deserve ito. Kapatid, tayong lahat may problema. Hindi lang ikaw. Don't be selfish. Kala mo naman, ikaw ay kinamumuhian ng Diyos? Tayong lahat may pinagdadaanan na pagsubok. Hindi po ba? Just believe that anything is possible. Stop saying impossible and replace that belief by saying, I'm possible. Mga kapatid, kung nanghihina tayo, always remember the words of St. Paul that says that I can do all things with Christ who strengthens me. Pansinin niyo po yung sinabi ni San Pablo, all things. Lahat. Hindi niya sinabing few things. Hindi niya sinabing some things. Sinabi niya all things. Ano yung malaking problema mo? Higanting utang? Higanting katigasan ng ulo ng iyong asawa? Napakalaki at napakalalang sakit? Napakalaking depression at lungkot? Wala yan. Maliit lang yan. Kung meron kang malaking pananampalataya, kung gagamitin mo lang ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo, at kung maniniwala ka na walang imposible, na lahat ng bagay ay posible sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Paano matalo ang problema mo? How to defeat your problems? At bakit ba madalas tayo'y natatalo sa ating mga problema? How can we triumph against our challenges in life? Why do we lose sometimes?
to our problems. Kailangan nating unawain ito, my dear friends, that life is a battle. Ang buhay ay isang labanan. Amen? At para manalo ka sa labanan, anong kailangan mong gawin? Kailangan magkaroon ka ng sandata. You need a weapon in order to win your battle, in order to win the war of life. Napakarami kasi sa atin, sugod lang ng sugod. Ano pa ang kasabihan natin? Bahala na. Kahit na paano katulungan ng Diyos, kung hindi mo naman tinutulungan ang iyong sarili, matatalo ka. Amen? Alam mo nang makikilaban ka, pero wala kang panlaban. Kahit na anong tulong na ibigay sa iyo ng Diyos, hindi ka niya matutulungan dahil hindi ka naghanda. Amen? At kung gusto mong manalo sa labanan, kailangan mo ding tignan kung maba ang sandata na gagamitin mo. We lose sometimes in the battle of life because we are bringing the wrong weapon. We do not hold the right tools. Ang kasabihan, huwag kang pupunta sa barilan na may hawak na kutsilyo. You do not go to a gunfight with a sword. Alam mo na barilan yan pagkatapos may kutsilyo. Paglabas mo, patay ka na. Kung barilan ang labanan, ano dapat ang iyong sandata? Ito granada, para minsanan na, manalo ka. Napakarami sa atin. Yan ang malaking pagkakamali. May problema na, iba ang ginagawa, iba ang sandata. Halimbawa na lang, may away kayong mag-asawa, hindi kayo magkaintindihan. Anong sandata? Anong ginagawa? Murahan, silent treatment, cold shoulder. Sa tingin mo ba, mapupuksan niyo yung inyong away? Mali ang sandata, mali ang ginagawa. Amen? Halimbawa, may problema ka sa pera, financial problem, you are really struggling, nahihirapan ka sa iyong finances. Anong ginagawa ng iba? Nagpapaka-stress. Iisip na nag-iisip, nag-worry, nag-aalala, nag-overthink. Pero kahit na mag-isip ka na mag-isip, walang darating na pera. Kung saan sa iyong pag-aalala, kumikita ka, mag-alala ka na mag-alala, pero alam natin, kahit na buong gabi kang mag-isip, huwag ka nang matulog, mag-alala ka na mag-alala, kahit na isang sentimo, wala kang tatanggapin. Amen? It is the wrong weapon. It is not the right tool. Kung may sakit ka, anong kailangan mong gawin? Hindi magpahinga. Pero yung mga iba, nagpapaka-depress pa. Nagmumukmuk. Nagkukulong sa kwarto. Hindi lang yun. Nagbubugnot. Inaaway pa yung mga nag-aalaga sa kanila. Yun ba yung makakatulong sa iyo para gumaling ka? Hindi. Again, you have the wrong weapon. You do not have the right tool. And what is the best weapon? Anong pinaka-mabisang sandata laban sa problema? Anong sabi ni Padre Pio? That prayer is the best weapon that we have. It is the key to the heart of God. Gusto mong buksan ang puso ng Diyos sa iyo? Magdasal. Pero napakaraming dasal. Ano sa mga dasal na ito ang pinakamakapang-yarihan? Yung dasal na kung saan tinatawag mo ang pangalan ng Diyos. Remember that. That is why we can say, among all of the prayers, the best, the most powerful, the most effective is the cross. Because we invoke through the cross the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung gusto mong tulungan ka ng Diyos, anong sabi niya? Tumawag lang kayo. At paano natin tatawagin ng Diyos? Tawagin mo ang pangalan niya. Kayo po, tanungin ko kayo. Pag tinawag ka, sinabihan ka, hoy, lilingon ka, pero lalapit ka ba? Di ba masasaktan ka? Maiinsulto ka. Kung sisigawan ka, hoy, lumapit ka nga dito. Oh, hoy, patulong nga.
Tutulungan mo ba? Baka nga istabin mo pa eh. Hindi po ba? Pero pag tinawag yung pangalan mo, di ba, lumuluwag ang ating puso, lumalambot ang ating kalooban. Gusto nating tulungan yung taong tumatawag. Why? Dahil may kasabihan. The sweetest word that a person can hear is his or her own name. Tandaan niyo po yun. Pinakamasarap, pinakamatamis na salita na pwedeng marinig ng isang tao ay yung pangalan niya. Diyan yung maiintindihan bakit sa lahat ng ating panalangin, inuumpisa natin to sa ngalan ng Panginoon. Tinatapos natin ito sa ngalan ng Panginoon, sa Ama, sa Anak, sa Espiritu. Dahil tinatawag natin ang kanyang pangalan. Diyan tayo nagkakaroon ng lakas. That is why, call the name of the Lord. Make the sign of the cross. In your problems, whatever may be, do the sign of the cross. When your head hurts, trace the sign of the cross. Naririnig mo, chismis, ibang tao, tumasakit yung loob mo, bakit hindi mo subukan? Make the sign of the cross. Sa iyong mga tenga, para naman takpan ng Panginoon. Huwag mo nang pakinggan yung kung anong sinasabi nila. Di po ba? No? Kung man nakikita mo yung taong naninira sa'yo, yung kamag-anak mo na may ginawa na hindi maganda sa'yo, why not trace your eyes with the sign of the cross? If you are sick, saan bang parte ng katawan mo? Meron kang sakit. Why not trace the sign of the cross? Masakit na yung tiyan mo, no? May sakit ka sa puso, no? Diabetic ka. Always make the sign of the cross. If you want a miracle in your life, do the sign of the cross. Call the name of the Lord and believe you will receive God's blessing. Amen? Alam niyo po, palagi niyo naman na narinig sa akin na meron ako frozen shoulder. Meron din po ako sakit. Napakarami na po na pinuntahan kong nanghihilot, therapist, chiropractor, nagmamassage. Meron pong isa nang nakilala ko. Sa lahat na nanghilot sa akin, siya lang po ang nakakapagpagaling sa akin ngayon. Dati hindi ko po mataas yung kamay ko. Ngayon, natataas ko na po. Nagiginhawahan po ako pag hinihilot ako. Bakit? Bakit kakaiba po? Ito pong nagte-theraping ito. Bago po ako hawakan, nagdadasal muna siya. Kakaiba po ito. Tinatanong sa akin, Father, saan yung may sakit mo? Dito sa balikat. And then, he will be silent. Tatahimik muna po. Tapos naririnig ko, merong binubulong. At nararamdaman ko po, he's tracing the sign of the cross dito po sa aking kamay. Pagkatapos po niya akong ginawakan, aba, hindi na po naninigas yung kamay ko. See the miracle that you can receive if you pray and if you invoke the name of the Lord. Ano yung problema o suliranin na gusto mong magkaroon ng kasagutan? Ano yung problema na gusto mong malabanan, mapuksa? Definitely remember this. By praying, God will not remove your problems. Hindi aalisin ng Diyos yung problema mo. Ang magagawa lang ng Diyos, yung tulungan ka, yung hindi ka matalo. At paano kanya matutulungan? Humiling ka, tumawag ka, at kumapit ka sa Kanya. We believe that through the sacrifice of Jesus on the cross, we receive grace. Through the sign of the cross, we can conquer our problems. And through the name of God, the Father, the Son, the Holy Spirit, we receive His power. May isang kwento tungkol sa isang pari na nagmimisa sa isang simbahan. Habang nagmimisa itong pari, may napansin siyang isang nagsisimba, isang lalaki, na sa tuwing itataas ng pari ang hostya, at sa tuwing itataas niya ang kopa, itong lalaki, itinataas din niya ang kanyang mga kamay. Medyo itong pari nadidistract sa ginagawa nitong lalaki. Dahil lahat ng mga tao, tahimik, na nakaluhod, nananalangin, siya lang ang nagtataas sa kanyang mga kamay at palad. Isang buwan po na nangyayari ito. Araw-araw nagsisimba itong lalaki. Hindi po mapigilan ng pari, nilapitan niya itong lalaki.
Sabi niya, paumanhin po kasi nadidistract ako sa inyo pag nagmimisa ako. Bakit tinataas niyo pa yung inyong kamay pag tinataas ko yung hostya at yung kopa? Ito pong lalaki nagsalita, sabi niya, Father, pasensya na po, naiistorbo po pala kayo. Kasi po, pag tinataas niyo na yung hostya at yung kopa, tinataas ko din po yung reseta nung aking asawa. Hawak-hawak ko po. Yung aking pong asawa may stage 4 cancer. At wala na po akong ibang makapitan, mapuntahan, inaasahan kung hindi ang Diyos. Yun lang po yung aking dasal at dalangin. Iniaalay ko po, itinataas ko lahat sa Diyos. Lalong-lalo na itong sakit ng aking asawa, ang nais ko lang yung gumaling siya. Hindi po nakapagsalita itong pari. At pinabayaan po niya itong lalaki. Nasanay siya na pag nagmimisa siya, kapag tinataas niya ang hostya, tinataas siyang kopa, ganun din ginagawa ng lalaki. Naiintindihan na itong pari. Pero pagkatapos po ng 2 buwan, napansin ng pari na nagsisimba yung lalaki. Pero pag tinataas na niya yung hostya at yung kopa, hindi na niya tinataas yung kamay niya. At biglang nag-alala itong pari at nag-guilty. Sabi niya, namatay yata yung asawa niya. So, gusto po niyang i-console. Nilapitan niya itong lalaki pagkatapos ng misa. Tapos sabi niya sa kanya, napansin ko po yata na hindi niyo na tinataas yung reseta ng asawa niyo. Kumusta na po kayo? Ano po nangyari? Sumagot po yung lalaki, sabi niya, yun po ba, Father? Opo, kasi po mabuting balita, gumaling na po yung asawa ko. Nandun po siya, nagsisindi ng kandila, nagpapasalamat sa Diyos. When you lift your problems to the Lord, be ready to receive His grace. Itaas mo sa Diyos, ialay mo sa Diyos, ibigay mo sa Diyos lahat ng pag-aalala mo, lahat ng problema mo, lahat ng pagdurusa, asahan mo, bababa ang kanyang biyaya. Anong sabi ni San Pedro sa kanyang sulat? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. At sabi pa nga ni San Pedro, throw them to Him. Itapon nyo, ihagis nyo sa Kanya. Huwag nyo papabayaan na kumapit sa atin, manatili at tumigas. Ano man ang ating mga takot, anong man ang ating mga suliranin at pagsubok sa buhay. This is the reason why Jesus sacrificed His life for us on the cross so that we might be freed. Anong sinasabi sa ating ebanghelyo? Kamukha ng pagtaas ni Moises dito sa tanso na ahas sa disyerto. Itinataas ang katawan ng anak ng Diyos sa krus para tayo ay magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Isipin niyo po yun. Kung yung mga nakagat ng ahas, gumaling, tinignan lang, yung tanso na ahas, ano pa kaya ang mararanasan natin? Ano pa kaya ang matatanggap natin kung palagi natin tinitignan, pinaniniwalaan, itong anak ng Diyos nagbigay ng kanyang buhay, nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin. Diba? Sigurado, higit sa kagalingan ng ating mga katawan, higit ang matatanggap natin, umaapaw at sobra-sobrang grasya. Ano pa ba yung mga problema na hindi mo mabitaw? Napakaraming mga bagay ngayon sa ating buhay ang tumataas. Hindi po ba? Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Tumataas ang iyong presyon din pag nakikita mo ang mga gastusin. Merong mga iba napakataas ng kanilang pride, di pa makapagpatawad, may galit sa kanilang puso. Pero tandaan mo, pag tumataas ang mga masasamang bagay na yan, itaas mo din ang iyong tingin sa Diyos. As you lift your gaze to Jesus, who sacrificed His life on the cross, open your mind and your heart to receive His blessing. Kaya nga, wala na sana tayong itira sa ating mga puso na mabigat, pagkakasala.
gusto mong gumaan at lumaya ang iyong buhay, itapon mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya. Yan ang dahilan bakit nagsakripisyo siya para sa iyo, para sa kabubuti mo. Ganyan tayo kamahal ng Diyos.